Hello mga ka-uploader sa Pilipinas Market, maing buntag sa tanan, maing udto, maing gabi kung anong oras mo to mapanood, ano? So, pag-usapan natin yung trending stock ngayon sa Philippine Stock Market. Meron tayong PXP, Pcor, Fitsa, Bloom, ABS, AMI, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan lang muna. Huwag lang sama. Anim lang muna. Tapos, ang PSI sa open market is 6.252 minus 0.21. So, down naman tayo. Most active, ICT pa rin, BPI, Bloom, Plus, yan sila. Tapos, ang advance talaga, ito si EBS, EBSP, yan ang mga 14.40 PXP, may Pcor. Silipin natin yan sila, Jimmy 7, Bloom. So, tara let's, PXP. So, PXP. Pero bago ang lahat pala, huwag mo kalimutan, subscribe naman tayo dyan. Huwag lang panood-nood. Pakipindot ng subscribe button at saka bell button para notified ka palagi. Marami tayong mga videos dyan. Search mo lang ang mga stock na hawak mo. Baka nandyan ay mapili mo si PXP. So, last nating review, ganon, or upward, or pwedeng ganon, tapos pullback. So, pinili talaga niyang mag-pullback, galing sa taas. Yung huli nating review kay PXP Mining. So, burahin natin yan para mas medyo malinaw ang inyong pagtingin-tingin. So, PXP ay siya ngayon? Up siya ng ilang porsyento ba? Up siya ng 6%, almost 7%. So, tiba-tiba din yan. Laki na yung presyo na yan na inangat kung nakabili ka sa baba dito, So, lipat lang natin yung support na yan. So, ganun pa rin, channel pa rin siya. Nasa ilalim pa rin tayo ng kanyang channel. So, ang tendency, pag nasa ilalim ka bumili, ay aangat talaga, pwedeng umangat, So, pag umangat, doon ka kikita, di ba? Kung balikan niya itong mga presyo na yan. So, paggawa ng mga, resistant, pag narinig nyo yung, sa mga baguhan, na narinig nyo yung resistant at saka support, ganito lang yung paggawa niyan. Kunik-kunik mo lang yung mga points diyan na ganyan, pwede diyan, Yun yung maging resistant mo kasi nasa loob, baba pa yung presyo natin. So, maging resistant yan. Ibig sabihin, na pag dumating ang presyo diyan, ay pwedeng bumalik sa kung saan siya sa ilalim. Dati, katulad, ito naman yung support natin. So, ang resistant gamit yan. So, pag ang presyo ay umangat, ganito, example to, umangat, galing siya dito sa baba, umangat siya diyan. Pagdating diyan, ang presyo, tendency, either bumagsak ulit, or mag-breakout siya. Katulad yan, nag-breakout, pero pulse breakout ang ginawa, Bumalik din doon sa taas. Mga ganyang, yun yung gamit ng resistant mo. Ang support naman, pag ang presyo, galing siya sa baba at taas, ganito sa taas, tapos bumagsak, ang tendency diyan, dahil may support diyan siya, yung trend line, yung nakauso ba na parang ganon. So, dahil magbabounce yan, ganon, naangat doon sa taas, di ba? Pagka nandito na sa baba. So, sa ngayon, nasa baba siya, nag-umaksyon na siya, mag-bounce dahil nitong resistant, So, si PXP Mining, PXP Energy pala to, pero mining din yan, di ba? Yung niya. Ayan, may mining siya, energy minerals, ang kanyang, tingnan natin nga yung, kabuuan niya. So, overview niya ay engage in exploration, crude oil, natural gas. So, yan pala yung niya. So, in-explore. Minimina din yan, di ba? So, palusot lang para... So, yan, nag-i-explore ng So, dahil nga siguro, mayroon namang nangyayari dito sa gitnang silangan. So, baka lumakas naman yung pagmimina nila ng mga langis. Mayroon ba sa Palawan? Nakuha sila? So, si PXP, lapitan natin sa
na-break niya tong resistant dito. Ito, yan, may resistant tayo dyan. Resistant yan. Yan. At yan yung resistant, na-break niya, ano. So, at pag tuloy-tuloy ang presyo na yan, nasa taas na, magkaroon, kinabukasan, magkaroon ng panibagong kandila, ganyan. Kandila na ganyan isa. Ibig sabihin, maging support na rin to siya, di ba? Tapos, kasi nasa loob na siya ng ano eh. Nasa taas na siya nitong linya. So, maging support na yan bukas kung magkaroon ng, kung magtuloy yan. So, may resistant tayo dito na isa, ganyan. Pero, pag bumalik yung ano diyan, baka pullback, mag-take profit yung iba. So, baka mag-pullback diyan, bababa. Meron tayong support diyan na magkaganon. So, baka piling mo gumanon yan ang presyo niya, ano. So, meron tayong support dito. Yan yung, kaya huwag kayong maguluhan sa support kasi ang support at resistant, parehas lang yan siya pero nagdepende yan kung nasaan na yung presyo. So, ito dito, kung dito bukas yung kandila, ibig sabihin ito na yung resistant, ito na yung support. Dahil nandito pa tayo ngayon sa ano, yung kandila, hindi pa talaga nagtapos diyan. Pwede pa yung bumaba yan eh. So, ito pa yung support, resistant natin na break niya. Ito naman yung maging support. So bukas, pag ang kandila ganon is ito na yung support at resistant na yan. Ganon lang yan. So medyo, pero magmasanay kayo, maintindihan niyo yan. Pag palagi na kayong nanood sa ating mga videos at mga nagtitrade ka na. No? So PXP, ang ano natin, pwedeng umangat yan doon, babalik doon sa taas na trend line, ano? Sa kanyang, ano, so kung dito ka nakabili sa lalim, may 70% pag bumalik yan doon sa taas. Yun lang, long term lang. Tiyagaan lang dito sa Philippine stock market talaga kasi hindi gaano kabilis ang angat, ano. So, kailangan talaga ang pera dito, medyo surplus yan, yung hindi mo kailangan kaagad. So, huwag kalimutan po, this is not a financial advice. This is just only an entertainment and educational purposes only. Disclaimer. Aho tayo sa pagbili at sa pagbinta, no? So, yan yung pananaw natin kay PXP. Do your own due diligence then. Aral-aral din sa pagbasa ng stock, ano? Or kandila, mga presyo. Marami diyan sa YouTube nagtuturo, ano? That's PXP. Picor. Yan, so Petron. So, umangat naman siya dahil siguro nagtaas na ba ang ano? Magkano na ba yung langis ngayon? Silipin mo lang natin ang brain. Magkano na ba ang langis? Baka, so umangat na naman siya, ano? Naging 83, nag-71 na tayo, 83. So, nagmahal naman. So, ibig sabihin, yung mga negosyo na related sa mga langis-langis, siguro si Shell. Ano bang nangyari? Hindi. So, yung mga ano, wala si Shell, di ba? So, yung mga related sa langis-langis, angat naman sila. So, dito meron tayong resistant yan. Yan, yung resistant natin. At ito, meron tayong support dito. Ito yung naging support natin na na-break ni Picor. Last review natin, nakala natin dito kasi natapos na yung ano kaya bumaba yung presyo. So ngayon, dahil kung magtuloy-tuloy yung mga ano na yan, pangyayari dito, walang ka-anohan, talagang tataas na naman ulit to si Petron kasi magtaasan yung langis, ano. So maganyan-ganyan lang. Parang ayaw ko na dapat tumaas si Petron eh. Kasi pag tumaas to siya, ibig sabihin yan ay wala, hirap na naman tayo, ano. Magtaas naman yung mga presyo. Pero price action, depende yan sa ano, sa pangyayari dito sa ano, kasi baka pagdating dito, may sell resistant tayo diyan, pwede din bumaba yan si ulit si ano, si Petron, ano. So sa ngayon medyo bullish siya dahil sa pangyayari. So yun yung ano, nagmahal yung presyo ng crudo naman, naging 83 naman siya, imbis na sa 21 na yan, parang gusto naman bumalik doon sa 108 yan. So pag bumalik yan siya, di ibig sabihin yung mga Petron, Shell, aangatin yan, ano?
So ito si Petron kasi may refinery siya eh. So kaya talagang aangat to. Pizza. Shikis Pizza. Last review natin dito, sabi natin pwedeng bumaba, pwedeng umakyat. So bilhin niya yung umakyat. So burahin natin yan para malinaw sa inyo. So ngayon si Pizza Pie ay meron na tayo dito ng consolidation na ginawa niya diyan. Meron tayong resistant dito. Kaya nag-umpisa ng nag-pullback. So ito siya, kailangan niyang i-break talaga yan. Ang 6.24. Para naman bumalik doon sa taas. Meron tayong 6.54 naman na resistant. Meron tayong trendline na channel. So downward channel pa rin si Pizza. So kailangan talaga niyang humataw. Dapat may maraming kumain ng pizza pie. Yan. So, dapat i-break niya dyan. Pag maganyan, that is bullish side, na yung gustong umangat ang pizza pie. Pero downside naman, dapat kung bababa siya, ito yung delikado, kasi 5.77, butom na yata to ni, pizza eh. Nung Shikis time, meron pa, may pa dito, may baba pa dito. So, yan ang delikado pag ito siya, yan ang balikan niya. So, negative side kay kung pwedeng dumiretso yan dito, babalik. Pag hindi niya kayang i-hold yan, pwedeng doon sa baba, si Pizza. So, medyo dahil nga, pa rin natin bearish dahil downtrend pa siya eh. So, kailangan talaga niyang i-break ito. So, dalawang option muna natin tayo kay Pizza Pie. Bloom naman, si Bloom, last nating review dito, ganyan. So, yan, humataw naman si Bloom, So, kulayan natin ng yan. Maging gray para tanda. So, yan yung natin. So, bullish pa rin tayo kay Bloom. May 2.7 tayo na balikan. So, meron na tayong support dito. At meron tayong resistant dito na isa. Yan, Yan yung maging resistant natin ng 2.52. So, umaksyon na siya ng mag-pullback. So, maraming lang nag-take profit siguro dahil mataas naman nga eh. So, ganito lang yun. Pag, may 33% ka na. So, kung hindi ka mag-take profit, baka mag-pullback yan, ay yan ang delikado, So, kaya mas mainam pag medyo, kumurot ka konti ng profit mo or ibinta mo agad. Tapos, bilhin mo naman ulit siya. So, may tendency na si Pizza Pie naman, si Bloom, so sabi kasi nila, marami na daw mga turista. So, yung resort nila, so marami nang ngayon. Pero ang problema, tumaas naman yung langis, So, baka yung mga turista naman, dahil ang ticket, magmahalan na rin dahil tumaas na naman yung langis. So, baka mabawasan naman yung mga turista natin. So, may tendency na yan si Bloom na pwede umangat, mabreak to niya dahil may sell order block dyan. Pwede mag-pullback din yan si Bloom, So, baka maganyan, kunso doon hanggang papunta doon sa target price ng ating mga broker, which is 3, 4, 5 yung kanyang gagawin. So, kaya ingat-ingat din dahil marami nang mag-take profit dito dahil mataas-taas na to. So, kung nito ay kung gusto mong pasukin ay maglagay ka ng konti, Kiramdaman mo muna to siya kung kaya niyang i-break yung 2.52 kasi may sell order tayo. Kung pwede kang pumasok ngayon dito naman at umangat siya diyan sa taas, meron ka pa rin naman kikitain na 15%, pag ma-trigger yan. So, yan si Bloom. Si Bloom, ABS-CBN. Sino bang nasigabo dito? So, ABS-CBN, sabi natin, review, dito, ganyan, dito, down. So, hindi. So, nagtuloy-tuloy siyang umangat, Yung natin, umangat siya diyan. So burahin natin yan para makita nyo. So, bullish pa rin si BS ay gumawa siya ng plug. Parang gumawa siya ng bullish plug eh. Ito yung poste. Ay, anong nangyari? So, gumawa siya ng ito yung poste na ginawa niya. Tapos may plug diyan, ganyan. So, yun yung ginawa ni ABS-CBN. So, saan ba to patungo? So, yun pa rin yung natin. Pag bullish yan siya,
Pag na-breakout niya yan, may bullish plug tayo diyan ginawa. So ito, ganyan yung bullish plug. So pag na-breakout na niya yan, pwedeng humataw doon sa taas. Ang target price natin, itong poste ng bullish plug na yan. So ilagay mo diyan doon, dalhin mo sa taas. Ano? So pag magtuloy-tuloy yan, pag na-break tong 4.12, pwede nang humataw yan CBN. So gumanda-ganda na yata yung ano niya dahil parang ano ba yun, nabalik na yata yung permit nila eh. Meron na yata silang broadcasting permit, di ba? Tapos may sigabo pa sila. Masa na pelikula. Mga series, TV series pang masa. So bumalik. So marami namang mga nag-sponsor. So kita kaya angat yung presyo niya ano, kay BCBN. EMI, habang nanood ka ng Sigabo, pwede kang paunti-unti na ano, chat-chat, kunti. So EMI, Emperador, sabi natin magkonso dito sa taas o doon sa baba, dito yung huli natin, ano. So doon siya nagkonso, dito pa rin siya nagkonso. So talaga si EMI, kailangan niya i-break tong mga resistant na yan. Meron tayong resistant yan na 15.82. Pag na-break niya yan, pwede dayang siyang umangat doon sa taas. Meron tayong isang resistant naman dito sa taas yan, 16.77. At meron tayong support dito sa banda dyan. So baka dito lang muna yan siguro siya. Hindi pa siya magsawa sa pagkonso-konso, ano? Ganyan. Bago siya doon hataw sa taas. So, ganun pa rin naman, bullish pa rin tayo dahil mayroong bullish plug ang kanyang ginagawa. So dapat talaga para pwede ding dumiritso yan si ano diyan, EMI ano. Magdiritsong kailangan niya i-break yang 15.82. Target price naman ng ating mga brokers nasa 16, 13, 19 ano. So long term, so tulad nito dati sa pandemic time, umataw naman si EMI ano, bumawi. So kung nakabili ka sa pandemic time, murang-mura yung mga tumubo ng 40% yung pera mo. So, sa ngayon, pag pwede naman naangat yan, pag umangat, may 20% almost ka nakikitain kay EMI. Yan lang po ang ating stock. Sidebit natin si Spinic. Mamaya gawa tayo ng review nito kay Spinic. So, yan mga natuloy na yung nasa po 143 tayo sa 147. So may kunting kita na tayo diyan. Pag-usapan natin yan mamayang hapon. Si Spinic, tingnan natin yung So 6 to 6.5, nag-green naman tayo. Po sa tuloy na yung green na yan. So marami nang nag-green na mga blue chip So nadagdagan na sila. So baka mag 6,300 na to siya mamayang hapon. Kasi nag-open siya ng red, tapos umaksyon siya ng angat, So, yan lang po ang ating review. Adios, mi amigos, mi amigas, dahil tayo ipapasok pa mga kaigsuunan ko. Babus!